Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Ernesto, tubong probinsya ng Cagayan. Gusto ko lang sanang ibahagi ang karanasan ko sa dati kong pinagdutihan sa isang subdivision sa may Novaliches taong 1993. Na-assign ako bilang roving guard ng panggabi. 4 yung exit at entrance ng subdivision na yon na hindi ko na lang papangalanan. Bale 2 gwardiya sa isang gate at ako lang ang walang kapareha sa pag-duty. May sarili ding sementeryo doon na ayon sa mga kwento-kwento ay madalas na may nagpaparamdam pero hindi nagpapakita. Hindi ko maiwasang kilabutan sa tuwing napapadaan ako sa sementeryong yon. Para kasing may mga matang naamasid lang sa akin sa may hindi kalayuan. Naninindig talaga ang mga balahibo ko kaya kapag may pagkakataon ay iniiwasan kong mapadaan roon. Nakasingle motor naman ako tuwing mag-roving sa buong area. Isang gabi, habang tahimik kong binabagtas ang kahabaan ng kalsada, ay bigla na lang nagsitindigan ang mga balahibo ko. Hindi naman yun yung unang beses na naranasan ko yun, pero noong mga oras na yon ay mas nangilabot ako ng sobra. Nararamdaman ko kasi na parang may nakaangkas sa likuran ko na hindi ko nakikita sa side mirror. Pinagalan ko ang pagmamaneho, saka ako napaantanda. Makaraan lang ng ilang sandali, gumaan na yung pakiramdam ko. Sa takot ko na baka maranasan ko ulit yung kababalaghan na yon, ay nag-file ako kinabukasan ng resignation. Ikinuwento ko to sa mga asamahan ko, pero pinagtawanan lang nila ako. Kesyo ang babaw raw ng dahilan ko para umalis sa trabaho, para daw akong hindi lalaki. At sa multo lang ay natakot na ako. Hindi ko na lang dinibdib yung mga sinasabi nila sa akin. Basta buo na yung desisyon ko nung mga sandaling yon. Makalipas lang ang mahigit 1 linggo ay natanggap ulit ako sa ibang security agency at sa mall ako na destino. Wala pang 1 linggo sa posting ko nang magkita kami ng dati kong kasamahan sa subdivisyong pinanggalingan ko. Ayon sa kanya, ay naghahanap na rin daw sila ng kanilang bagong maa-applyan kasi naranasan daw nila ng paulit-ulit yung kababalaghang nangyari sa akin. Inilapit ko naman sila sa OIC at pinapunta silang lahat sa agency. At sa huli ay muli kaming nagkasamang nagtrabaho. Hindi lang po kami ang nakaranas nun kasi nabalitaan namin na pati yung mga pumalit sa aming mga gwardya ay hindi pinalampas ng pagpaparamdam ng multo dun sa lumang sementeryo. Mas lumala pa nga raw habang tumatagal kasi nagagawa ng magpakita ng multo habang nakaangkas sa likuran ng roving guard. Yung mga nasa gate 4 naman daw ay madalas silang mahagip ng flashlight ang nakakakilabot na itsura ng isang babae. Pero kapag binabalikan nila ito ay kaagad naman naglalaho. Para matahimik na yung isipan ko, ay tinigilan ko na ang pagsagap ng balita sa subdivision na yon at mas pinili na lang ituon ang oras ko sa aking kasalukuyang trabaho. Sa ngayon ay dito na ako sa probinsya namin sa Cagayan nag-i-stay. Nagtayo kami ng negosyo ng misis ko at ito na yung pangkabuhayan naming pamilya ng mahigit 10 taon na rin. Kaya matagal na rin akong wala sa pagiging security guard ko. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Kahit na may pagkamatatakutin ay hilig ko pa rin makinig sa mga kwento nyo. Hello sa inyo, Sir Bob. Magandang araw. Isa ako sa mga mahilig makinig sa channel nyo. Pagka-uwi ko nga ng bahay galing sa trabaho ay diretso Bluetooth na sa cellphone ko sa mas malaki naming speaker. Kaya maski pamilya ko ay napapakinggan din yung mga kwento nyo. Nung una nga ay magdamag akong nakikinig sa mga kwento nyo. Pero nang matapos ko na lahat ng mga stories ay bawat bago na lang yung uploads na pinapakinggan ko. Dahil doon ay nahikayat din akong ibahagi yung mga kwentong kababalaghan ko sa pinagdutihang ospital noong mga taong 2000s. Mahirap mawala sa aking alaala yung mga aganapang yon. Kasi una at huling karanasan ko yon na makaramdam at makakita ng mga kaluluwang ligaw
o di kaya ay mga multo. Unang duty ko sa ospital na pinagdalahan ng officer in charge sa amin ay panggabi kaming 3, Sir Bob. 3 palapag yung ospital na yon at sa likod nito ay bakanting lote. Sa pangatlong palapag ako na-assign that time. Pagkatapos naming mag-logbook ay nag-umpisa na kaming puntahan ang kanya-kanya naming areas. Bali bata, fresh at bagong lady guard pa lang ako noong mga panahon na to. Unang 3 gabi ay maayos pa naman yung trabaho ko. Pero nung mga sumunod na araw na ay dito ko na mararanasan yung kababalaghan sa 4 palapag ng ospital na yon. Hindi pa uso noon yung mga touchscreen na cellphone at CCTV. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng hallway ay bigla na lang nagpatay sindi ng sabay-sabay ang mga ilaw. Sa may unahan ay may naaninag din akong isang babaeng nakalugay ang mahaba nitong buhok na nakatakip ang buong muka at nakasuot ng puting bestida. Pero saka ko lang ito naaninag sa parteng may liwanag na ng ilaw. Hindi ko nga sigurado kung nurse ba yon o pasyente. Excuse me, may kailangan po ba kayo? Wika ko na nagtatapang-tapangan pa ng mga sandaling yon. Marahan ako naglakad papalapit. Pero nang steady nang nakabukas yung ilaw ay hindi ko na nakita pa yung babae. Kinusot-kusot ko pa nga yung mga mata ko. Saka ko ulit pinasadahan ng tingin yung buong hallway. Pero wala na talaga siya. Hindi ko naman siya nakitang tumakbo o ano. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Medyo kinilabutan ako pero ipinagkibit balikat ko na lang at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kaso, napatigil ulit ako dahil parang may humaplo sa batok ko. Kaagad akong tumalikod para tingnan kung sino yon. Pero ganun na lang yung pagkasindak ko nang makita ko ng malapitan yung babae kanina. Parang namumutla na nangingitim yung buong itsura niya. Nakabuka ang bibig. Naatingin ng diretso sa akin. Namumuti ang mga mata at parabang nasunog ang muka. Madungis din yung kasuotan niya. Nakakatakot talaga yung itsura. Naisip ko kung pasyente ba siya o multo na. Napaupo tuloy ako sa sahig saka napapikit ng mga mata. Nagdasal ako ng taimtim nun dahil hindi ko alam ang gagawin. Matatakotin kasi ako nung time na yon. Pinindot ko yung radyo na nasa balikat ko para sabihan yung mga kasama kong gwardya na puntahan ako. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang makita ko na sila. Wala na yung babae. Ikinuwento ko yung nasaksihan ko pero hindi sila naniniwala. Panaag ko rin na nagpipigil lang sila ng tawa. Isa rin kasi ako sa pinakabata at bago pa sa trabaho. Iniisip nila na masyado siguro akong mahina. Hinayaan ko na lang yon. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon at nagkamali ako. Pero hindi kasi yon yung unang beses na makakaranas ako ng kababalaghan sa ospital na yon. Ilang gabi ang lumipas. Sa loob ng mga gabing yon ay wala naman akong kakaibang naramdaman. Pero nang sumunod na ay doon ulit masusubukan yung katapangan at tibay ng loob ko. Sa pangalawang palapag naman ako na-assign na magbantay. Sa dulo ng hallway ay doon ko nakita ang isang kwarto na parabang inabandona at hindi ginagamit. Madilim doon at makalat. May kalumaan na rin kasi yung ospital kung saan ako nag-duty dati. Kumbaga, dekada nang nakatayo nung nagsimula ako doon. Doon sa room ay may mga tipakpangan ng hollow blocks. Kaya sa palagay ko ay under renovation yon. Inilawan ko yung kabuuan nun at wala naman akong ibang nakita. Aalis na sana ako para i-check yung ibang rooms na wala namang pasyente. Nang bigla akong makarinig ng iyak ng isang bata. Dala ng kuryosidad ay muli kong pinasadahan ng ilaw yung bakanting kwarto. Doon ko kasi naririnig yung iyak ng batang parang napagalitan. Pero wala pa rin akong nakita. Napabuntong hininga na lang ako para ikalma ang sarili. Medyo kinikilabutan na kasi ako noong mga sandaling yon. Hakbang na ako paalis nang muli kong marinig yung iyak. Sa atabing kwarto kung saan may ilaw pero walang naaratay na pasyente ako sumilip. Wala naman ako nakitang bata.
Ang sabi ko pa nga sa sarili ay kumalma ako. Simpleng batang umiiyak lang yon. Matapos yon ay muli ko nang inilawan yung bakanteng kwarto. Parang hindi lang balahibo ko sa katawan ang nagsitindigan, kundi pati na rin yung kaluluwa ko ay halos maiwan na. Isang parang batang lalaking itim ang tinamaan ng aking flashlight. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Parang sunog nga yung kanyang buong balat na parang taong grasa. Ganun ko ilalarawan yung itsura niya. Sa takot ko ay napaaripas ako ng takbo, Sir Bob. Halos madapa-dapa pa nga ako dahil sa dulas ng sahig. Pero agad akong nakatayo para magpatuloy sa pagkaripas. Pagdating ko sa paliko ng hallway at sa mataong parte ng ospital ay inayos ko ang sarili para hindi mapagtawanan ulit ng mga kasamahan ko. Wala rin akong balak na ikwento sa kanila yung nangyari sa akin sa ikalawang palapag. Pangalawang beses ko nang naranasan ang ganun sa ospital. Alam kong pagtatawanan na naman nila ako at hindi maniniwala. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako nag-resign sa trabaho. Kinukumbinsi ko yung sarili na baka huli na yon at wala nang kasunod. Pero yung akala kong yun ay mali pala. Kasi sa ikatlong pagkakataon ay may kababalaghan na naman akong mararanasan. Nangyari naman yun sa unang palapag na ospital. Tumatak din talaga yon sa isipan ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun na pinakamalala sa lahat. Mahigit isang buwan na ako sa ospital na yon nang malipat ako sa ground floor. Dito sa area na to ay kung nasaan ang emergency room, operating room at ibang labs. Paikot din ang hallway nito pero sa bandang gilid sa may kanan ay may dead end. Bandang 10:00 na ng gabi yon nang may mapansin akong naglalakad na lalaki. Kulay dilaw yung suot nito. Nakatalikod sa akin at hindi lumilingon. Dahil sa hindi niya ako pinapansin, hinabol ko siya. Pero bago ko pa siya maabutan ay nakaliko na siya sa kabilang hallway. Pagdating ko roon, nakita ko ang lalaki na malapit na naman sa susunod na likuan. Ang bilis naman niya, kako. Gaya ng dati ay hindi ko na naman ito naabutan kasi nasa susunod na naman kasi itong likuan. Pero sa pangatlong liko nito ay dead end na ang kasunod kaya tiyak na maabutan ko na siya. Pero ganoon na lang yung pagtataka ko dahil nawala ito. Chinek ko pa nga lahat ng mga rooms pero hindi ko siya nahagilap. Alam ko sa sarili ko na nag-uumpisa na naman akong kilabutan. Kaya napasipol na lang ako para maalis yung kaba sa dibdib. Pero mas madadagdagan pa pala dahil may kung sinong sumasabay sa pagsipol ko. Tumigil ako. Pero patuloy pa rin yung sa paggaya ng sipol ko. Hindi ko naman maiwasan ang pagpawisan. Kaya imbes na hanapin kung sino ang gumagawa ng tunog na yon, ay nagpasya na lang akong bumalik sa pag-ikot. Nang malapit na ako sa operating room, nagbukas ang pinto. Kasunod noon ay isang stretcher na inilalabas ng mga aide. Sa ibabaw ay may taong nakatalokbong ng puting kumot. Hindi naman na iba yung senaryong yon sa akin. Ang ibig sabihin noon ay patay na ang pasyente. Pagkakita ng mga kaanak ay nagsiiyakan kaagad ang mga ito sa labi ng mahal nila sa buhay. Hindi ko maiwasang maawa nun. Pero dahil nasa trabaho ako, wala akong magagawa kundi ang lagpasan na lang sila. Pagtapat ko sa labi ng pasyente, hindi ko maiwasang mapatingin dito. Natanggal na kasi yung puting kumot na nakasaklob sa buong katawan nito kaya hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan. Yung lalaking kanina ko pa sinusundan ay nakaratay sa stretcher na wala ng buhay. Hindi ako pwedeng magkamali kasi bukod sa pangangatawan nito at itsura ng buhok ay dilaw din ang damit nito. Medyo kulot na maikli yung buhok niya. Mas pinatutunayan ng tattoo niya sa may bandang braso sa kanan. Parehong-pareho sa nakita ko sa lalaking sinundan ko kanina sa may hallway. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Nanlalabo na nga rin yung paningin ko kaya dali-dali muna ako napaupo sa gilid kung nasaan ang mga upuan sa may hallway.
Ipinapahinga ko muna yung sarili ko at pinoproseso ang mga nangyari. Nang bigla akong alalayan ng isang kasamahan kong security guard sa may security area. Pagdating doon ay pinagpahinga niya ako. Nakaidlip ako nun. Nagising na lang ako at kinumusta ng OIC. Ang sabi ko pa nga ay medyo masakit pa yung ulo ko pero ayos naman na. Tinanong ko kung ano nangyari. Medyo napahaba raw yung pahinga ko. Nagpalusot na lang ako noon na baka dahil sa puyat kaya ako nahilo at nandilim ang paningin. Pero ayos naman na ako pagkagising. Tumango na lang yung OIC matapos niyang marinig yung paliwanag ko. Hindi ko rin kinuwento yung naranasan ko nung gabing yon. Sumapit ang ilang oras at uwian na pero masakit pa rin yung ulo ko. Panay hilot ko habang naglalakad pa uwi. Nang makalagpas na ako sa gate ng ospital ay nakaamoy ako na para bang nasusunog. Yun yung unang beses na makaamoy ako ng ganon at nasundan pa nga ng mga sumunod na araw. Kapag sa bahay naman, tinatanong ng asawa ko kung bakit amoy usok raw ako. Inaamoy ko yung sarili ko pero wala naman. Naging madalas naming pagtalunan yon at pinsan nga nauuwi sa pag-aaway. Pinipilit niya kasi na amoy sunog ako pero hindi naman. Yung tindera naman ng sigarilyo sa gilid ng kalsada ay madalas kong mapansin na nakakunot noo na sinusundan ako ng tingin. Hinahayaan ko na lang kasi nagmamadali akong pumasok sa trabaho. Wala na akong naramdamang kakaiba sa ospital na yon lalo na nang nalipat ako sa pang-araw dahil sa nangyari sa akin. Ni-request ko rin kasi na kung pwedeng day shift na lang ako. Nung i-BP naman kasi ako ng isang nurse, ang sabi niya mababa raw yung dugo ko. Taliwas na naging presyon ko nung una niya akong i-check. Dahil daw siguro sa diretsong pagpupuyat. Kaya rin siguro nag-decide sila na ilagay ako sa day shift dahil doon. Alas 7 ng gabi yung out ko. Mga nasa 10 minuto ang nilalakad ko araw-araw pauwi sa bahay namin dahil malapit lang talaga siya sa ospital. Walang pagbabago ang pagkakatitig ng tindera ng Yossi sa akin, pati na yung pagpuna ng asawa ko sa amoy usok kong inuuwi. Nasasanay na rin ako kaya hinahayaan ko na lang. Dumidiretso na lang ako ng banyo para maligo, tapos babadlawan ko agad yung damit ko. Sa ganong paraan kasi ay nawawala naman yung amoy na hindi kaaya-aya sa asawa ko pero hindi ko naman naaamoy. Hindi pa rin nawawala yung sakit ng ulo ko nun. Pasundot-sundot siya. Pero pinipilit ko na lang ilihim yon sa asawa ko. Ayaw ko rin kasing mag-alala siya sa alusugan ko. Mahigit 1 linggo na rin ako sa duty ko sa pang-umaga. At pagsapit ng gabi, hinarangan na ako ng tindera ng Yossi sa dinaraanan ko. Nangunot yung noo kong napatanong. Ano ho bang problema niyo sa akin, Manang? May galit ba kayo sa akin? Ba't madalas ko kayong napapansin na kunot yung noo nakatitig sa akin habang dumadaan ako? Nakabusangot kong tanong sa kanya. Ma'am guard, nagtatanong lang kasi ako. Kasi may kasabay naman kayo naglalakad. Pero bakit hindi kayo nag-uusap? Panayhimas mo pa sa ulo mo. Pero siya, diretso lang nakatingin sa dinaraanan nyo. Wika niya na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok at braso. Sinabi ko sa Ale na wag niya akong biruin ng ganon. Pero walang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Seryoso siya sa pagkakasabi na may nakikita siyang kasama ko. Napatanong tuloy ako na kung sino yon, anong itsura, kulay ng damit. Para akong binuhusan ng malabig na tubig sa pagkakalarawan ng Ale. Dilaw daw ang damit nito. May kalakihan ng katawan. May tattoo sa kanang braso. May pagkakulot ang buhok at lalaki yon. Hindi ako maapaniwala. Ibig sabihin ay sinundan ako ng kaluluwa ng pasyenteng namatay sa ospital na nakita ko. Pero sa pagtataka ay bakit? Ano kayang dahilan? Bumagabag talaga yon sa isipan ko at natatakot na rin. Napag-alaman ko rin sa Ale na sa ospital na pinagdudutihan ko, may parte doon na nasunog.
May mga pasyenteng nasunog ng buhay at hindi nailibing ng maayos dahil nga natupok ng husto yung mga bangkay nila. Doon ko na napagtagpi-tagpi ang lahat. Yung multo ng babaeng walang muka, yung batang itim ay biktima ng pagkasunog sa ospital na yon. Sila yung mga hindi matahimik na kaluluwa dahil hindi pa siguro tanggap ang nangyari. Ang hindi ko lang lubos na maisip ay kung bakit sinusundan ako ng pasyenteng namatay. Nawala lang ito simula nang kausapin ako ng aling tindera ng yosi. Nawala na rin yung amoy sunog sa may gate ng ospital sa tuwing dumadaan ako roon at hindi na rin nagrereklamo yung asawa ko tuwing umuwi ako. May mga bagay talagang sadyang napakahirap paniwalaan. Mga kakaibang pangyayari na pati ang siyensya ay hindi pa kayang matuklasan. Itong mga kababalaghang nangyari sa akin maraming taon na ay totoong nangyari. Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. Basta ako, lahat ng yan ay nasaksihan ko talaga. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat kung inyong mapili at mabasa yung kwento kong to. Pasensya na po at napahaba. Aabangan ko na lang po itong kwento sa channel nyo. More power and God bless. Mapagpalang araw sa inyo, boss, at sa mga masugid nyong listeners sa channel. Tawagin na lang akong Isko, Tubong Kalumpit, Bulacan. Nais ko lang din sanang ibahagi yung kwento ko patungkol sa aganapan sa pinagdutihan kong bakanteng lote na tanging nag-iisang baraks lang ang nakatirik na bahay. Nagpalakad lang ako noon ng lisensya at hindi dumaan sa training. Makalipas ang 2 linggo ay narelease na ito at nabigyan din ako agad ng duty, pero sa isang bakanteng lote na pagmamay-ari ng isang negosyanteng inchik. Masasabi kong Colorum yung security agency na humawak sa akin kasi kahit wala akong uniforme ay pwede akong mag-duty. Wala rin akong service firearms na dala at tanging lisensya ko lang ang pagkakakilanlan ko bilang isang gwardya. Wala rin sa minimum wage ang salary ko, pero dahil nga sa unang posting ko yun ay charge to experience, ika nga. Yun na nga, unang gabi ko pa lang sa trabaho ay naranasan ko na ang naapaninindig balahibong kaganapan, boss. Habang iniilawan ko ang buong lote ay bigla na lang lumakas ang hangin. Pero ang dulot nun sa pakiramdam ko ay kakaiba. Nakakatakot at nagsitindigan talaga yung mga balahibo. Para ding may kung anong pumagaspas mula sa himpapawid. Tinutukan ko ng ilaw sa itaas pero wala naman akong nakita. Naudot yung paghanap ko nang marinig ko yung lalaking sumisigaw ng balot. Kumalamang tiyan ko kaya tinawag ko siya. Wala palang bakod yung binabantayan kong lote. Tinanong ko kay Manong kung magkano yung balot. Ang sagot niya ay 18. Hindi pa man niya naiabot sa akin ang binili ko nang muling magparamdam yung kakaibang hangin. Napailing yung tindero ng balot habang bagyang nakaupo. Pero yung mga mata niya ay malikot na pinapasadahan ang kalawakan. "Pwede bang pumasok muna tayo sa barracks mo, sir?" tanong niya. "Aba, hindi pwede, Manong. Para sa mga gwardyang katulad ko lang yung barracks namin." Sagot ko naman sa kanya. Pero tumangu-tangu lang siya. Sa ilang segundong katahimikan ay malakas niya akong hinawakan sa kamay. Saka ako hinila habang tumatakbo siya. Dinala niya ako sa may puno na matayog at makakapal ang mga sanga. Ang naisip ko lang noong mga sandaling yon ay baka type ako ni balot vendor. Pero sa sumunod niyang sinabi, tumali sa buong sistema ko ang kanina'y nararamdaman kong takot. Nang sabihin niyang isang manananggal ang naamasid sa amin at naghihintay lang ng pagkakataon para umatake sa amin. Pinilit ko pang tumawa para ipaalam sa matanda na hindi ako naniniwala at para na rin mawala yung takot ko. Pero wag ko daw subukang umalis sa kinaroroonan namin kung gusto ko pa raw sikatan ng araw. Itinuro din niya yung direksyon kung nasaan ang buwan.
Makikita mula roon ang isang nilalang na palipad-lipad ng pabalik-balik. Yung itsura nito base sa pagkaasalarawan ko ay isang parang taong kalahati ang katawan. May mahabang buhok at katulad ng sa paniki ang malalaki nitong pakpak. Hindi ako maagalaw sa kinauupuan ko dahil sa takot, boss. Pero pilit na pinapatibay ng tindero ng balot yung loob ko. Pinadakot niya rin ako ng asin. At kapag daw nagpumilit na atakihin ako ng manananggal, ay isaboy ko lang daw ito sa kanya. Tiyak, malalapnos ang balat nun. Tumango na lang ako kasi hindi ko na magawang magsalita pa. Nanigas kasi yung pangako sa takot. Nanunuyo rin yung lalamunan ko. Sa kabutihang palad ay hindi naman kami inatake ng manananggal. Laking pasalamat ko kay kuyang magbabalot kasi hindi niya ako iniwan at pinabayaan. Pero dapat daw ay mag-iingat ako kasi hindi raw titigil yung manananggal hanggat hindi niya ako nabibiktima. Teko po kuya, paano ko po ba may iwasan yung manananggal? Tanong ko nang magpakilala siya na Kuya Arnel. Kailangan mo lang siyang mataga sa pakpak o di kaya ay masabuyan ng asin sa katawan. Sa paraang yun ay madadala na siyang lapitan at atakihin ka. Iba kasi ang dulot ng sakit ng asin sa kanila. Paliwanag niya sa akin. Pero hindi daw ganong kadaling masaktan ang isang manananggal kasi sa taglay nitong liksi at bilis na lumipad. Maski daw umalis ako at umuwi na lang sa amin ay masusundan pa rin ako nito kung ako ang natipuhan. Mas lalo akong nagka-ideya nang sabihin niyo ni Kuya Arnel. Kaagad sumagi sa isip ko yung kapitbahay naming matanda sa probinsya sa Alumpit, Bulacan na isang magaling na albularyo. Nasa 5 oras lang yung tagal ng biyahe pero kailangan ko munang dumaan sa agency ko kinabukasan para sabihin yung problema. Nang nandoon na ako, kaagad naman akong pinayagan ng aming general manager. Pairamdam ko ay may alam talaga ito sa nangyayaring kababalaghan sa may bakanting lote pero tikong bibig lang sila. Maliwanag pa nang makauwi ako ng probinsya namin. Si Lolo Tasio, yung tinutukoy kong albularyo, ay nakakunot ang noong nakatingin sa akin habang dumadaan ako sa tapat ng bahay niya. Tinawag niya ako. Pagkalapit ko ay bumunot siya ng piraso ng buhok ko. Pinagmasdan niya yon at saka inamoy. Pagkatapos ay seryoso ulit siyang tumitig sa akin bago nagsalita. Delikado ang buhay mo mamayang gabi, Isko. Isara mo lahat ng pinto at bintana ng bahay niyo pagsapit ng dilim. Magsaboy ka rin ng bawang at asin sa paligid pati na sa bubong. May alagad ng dilim na bibisita sa iyo mamaya. Yan yung wika ni Lolo Tasio. Hindi na bago sa akin na nalaman niya yung tungkol sa manananggal. Pero sa mga sinabi niya ay hindi ko pa rin naiwasan ang kilabutan. Sinalubong naman ako ng Lolo Andres ko noon. Sinabi sa kanya na matandang albularyo ang lahat kaya minadali niyang umuwi kami sa bahay. Sina inay at itay rin ay naalarma sa nalaman kaya gumawa rin sila ng kanilang magagamit na armas. Pagsapit ng gabi ay handa na kaming lahat na naikiramdam sa loob ng aming tahanan. Ilang sandali pa ang dumaan nang maarinig kami ng mga pagaspas mula sa labas. May lumalagabog din sa bubong ng bahay pero yung sumunod ay napaatinis na boses. Napatingin ako kay Lolo Tasio. Napangiti ito sa akin, sa kanya sinabing lapnos ang mga palad mong manananggal ka. Naging mas agresibo ang manananggal dahil sa natamong pinsala. Sinilip ni Lolo mula sa maliit na awang ang labas. Sinabi niya sa amin na magsihanda kami kasi desperado na yung halimaw na maapasok sa bahay. Malakas niyang pinapagpag ang bubong at nang maatiyak itong nahulog na ang lahat ng asin na inilagay namin roon ay porsahan niya itong inilipad para matanggal. Gawa asisayero ang bubong namin kaya hindi malabong maalis na yon gamit yung kanyang buong puwersa. Pero bago pa mangyari yon ay lumabas na sina itay at inay. Alam naman ni Lolo Tasio at Lolo Andres. Hinahamon at sinsagawan nila ang manananggal para matuon sa kanila ang atensyon nito. Ilang sandali pa ang lumipas ay iba na ang sumunod naming narinig. Para bang kinakatay na biik yung mga huni sa labas.
Pagdungaw namin sa bintana ay dito namin nakita yung manananggal na naglulupasay sa lupa habang sinasabuyan ni na inay at itay ng naatimbang tubig na may pinaghalong asin at tiniklik na bawang. Noong mga oras na yon ay nagsilabasan na rin yung ibang mga kapitbahay at sabay-sabay naming natunghayan yung pagbabagong anyo ng manananggal sa pagiging isang babaeng tao na kaagad namang nakilala ng ibang mga residente. Walang awa nilang sinunog ang bangkay nito at kinabukasan ay pinuntahan nila ang hinihinalang tirahan ng manananggal para pati ang pang-ibaba nitong katawan ay masunog na rin nila. Ayon kay Lolo Tasio, si Rina na isang manananggal na naatira sa may hindi kalayuan ay matagal na pala akong binabantayan. Malaki raw ang gusto nito sa akin at nagalit ito nang lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Sinundan niya ako para pagtangkaan yung buhay. Mabuti na lang at hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay pinili ko pa rin bumalik sa agency at sa may bakanting lote. Simula naman din nun ay wala na akong kababalaghang naranasan hanggang sa unti-unti na rin akong natuto sa trabahong gwardya. At nang lumaon ay nasa mas maayos na agency na ako na mas malaki ang pasahod. Nagsimula na rin akong maniwala sa mga kababalaghan dahil ako na mismo ang nakaranas. Kaya ito, patuloy sa pakikinig ng mga kwento ninyo sa channel. Hanggang dito na lang boss ang kwento. Maraming salamat at sana ay mai-ere ninyo itong kwento ko.